Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo pero mapapahamak naman ang buhay niya? Napakahalaga na malaman natin kung ano nga ba ang nais iparating ng Panginoong Hesus sa verse na ito. Sa ating kasalukuyang panahon, marami na tayong nasaksihan na mga pangyayari. Mga taong yumaman, mga taong nagtagumpay, mga taong makapangyarihan, mga taong biniyayaan ng pambihirang kakayahan at namayagpag sa kasikatan. Ngunit iisa lang ang kanilang kinahihinatnan. Tumanda, nalaos, humina, napalitan, namatay at kinalimutan. Walang masama sa mga pangyayaring ito, ngunit sinasabi ng Panginoon sa ating lahat na lahat ng bagay dito sa mundo ay pansamantala. Kaya kung nag-i-invest ka sa mga bagay na naglalaho, ay kasama ka din itong maglalaho. Kaya sinasabi ng Diyos na mag-invest din tayo sa mga bagay na espiritual, mga bagay na eternal, mga bagay na patungkol sa ating manlilikha at kanyang kaharian. Dahil darating ang panahon na haharap tayo sa Kanya. Bigyan nating importansya ang mga bagay na espiritual. Huwag nating hayaan na tayo ay maging ignorante sa mga bagay na ito. Dahil sa Panginoon din tayo tumatawag kapag tayo ay mahina, may problema, at nawawalan ng pag-asa. Maiksi lamang ang buhay. Ang pangit kung nabubuhay tayo na hindi natin alam ang ating patutunguhan. Kaya kung nababasa mo ito o kaya naman ay napapanood, inaanyayahan ka ng Diyos na mag-invest ka sa Kanyang kaharian. Dahil sa Kanya, wala kang lugi, hindi ka malalaos, hindi ka makakalimutan. Ikaw ay iniingatan, ikaw ay minamahal, ikaw ay pinagkakatiwalaan, ikaw ay pinapatawad, at higit sa lahat, ikaw ay Kanyang lubos na kinalulugdan.